Let's pray. Praise the Lord. We thank you for this moment, O God, na pinipon niyo muli kami, Panginoon, para bigyan mo namin ikaw, Panginoon, ng aming pagmamahal at ihandog po namin ang aming mga papuri at pagsamba sa inyo, O God. And Lord, have your way as we listen as we sit at your feet and listen to your words. Speak to us, O God. Speak to each one of us, O Lord, through your words. And Lord, just use me as your instrument to deliver your powerful word to your people, O God. And may these words bring forth salvation, deliverance, blessings, healing, comfort, and strength to every hearer, Lord, na kapakinig po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po, ikaw ang aming itataas at dadakilain at ikaw po ang sentro ng mensahe at ang gawain namin ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Good afternoon, everyone. And Merry Christmas. And good afternoon sa mga nandito sa hall at good afternoon din dyan sa nasa online. Sige, Merry Christmas to you. I-type niyo ang Merry Christmas din para makita ng mga kasamahan natin na naka-tune in. Amen? So, praise God. I also want to thank the Lord for His goodness dahil yan, malakas pa tayo, na malusog pa tayo pa rin, ano? Na naglilingkod sa ating Panginoon. And I thank the Lord because I just went to see my former mga alaga, yung dalawang mga binata na mga inalagaan ko for 16 years, and just to give them my Christmas gift because the older one will be going back to Australia tomorrow and wala na pong time. And so talagang pumuslit ako para ibigay sa NTR, and I thought sila lang ang sasalubong, but then my employer, my main employer before, came down together with them, and so we met. And we praise the Lord for that, dahil na-preserve yung relationship. But you know, it was a test also for me during the time na umalis ako sa kanila. It's because, alam nyo naman, ang isang, ano natin dito, isang, kumbaga, benefit ng staying long in a family, working with them for a long time is, of course, yung long service. Papaligoy-ligoy pa ba tayo dyan? Amen? But then I praise God for guiding me kasi it was hindi naman siya issue, pero I was caught in a crossroad na kapag ipaglalaban ko, ang casualty or ang masisira is yung relationship ko sa kanila. So, of course, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pera in order for us to at least survive or at least support ourselves. But then, I thank God because God showed me na even if I won't have that, God will sustain me. So, during that time, I chose to keep the relationship instead of fighting for my right to have that long service. But I praise God pa rin kasi kahit na gano'n na hindi man buo, I was given the opportunity to at least have a partial of it. Na ang usapan is, kasi sabi niya, so how much do you need? Sabi nila noon, nung aalis na ako sa employer ko, how much do you need? Sabi niya. Of course, kung bibilangin mo yung 16 years ba naman, malaki-laki din yun, di ba? Na part ng long service. So, ang ibinalik ko is, how much can you give na open ang puso mo, na walang masisira, na hindi ka magagalit sa akin, na pwede pa rin ako makipag-communicate sa mga bata, sa mga anak ninyo. And so we settled in an amount na hindi mabigat sa kanila and hindi rin mabigat sa akin. In short, walang samaan ng loob. And I praise God because I chose that na the path, kasi at least today, I can easily contact yung mga bata. Malalaki na sila, mga binata na, ang tangkat-tangkat pa nga ng panganay. Hindi ko na maabot. Hindi ko makita yung ulo niya, kailangan ko igano para makita ko yung mukha niya. And I praise God because when I met them in the MTR, masaya naman, nagkwentuhan kami ng konti. And then before I leave, sabi ko, "Sir, can I pray for you?" And then they allowed. So I pray for them. I speak blessing and for God to protect them. So I thank the Lord for that. Yan yung kaligayahan natin. Hindi man tayo yumaman dito sa mundong ito, wala man tayo maipagmalaki na mga kasangkapan o kaya mga ari-arian, but we can boast that we can be a blessing to other people.
So nga na kayo, pagpadak, nagtatrabaho, it's not all about the money. It's all about you being a blessing. It's all about you being the light and the salt in that family na ambassador ng Panginoon sa pamilya niyan. Meron at meron kang mission sa pamilya na yan, kaya ikaw ang inilagay ng ating Panginoon. So when things come to an end, always choose, kahit na ikaw na yung madehado, materially, financially, sa pera, kahit ikaw na yung madehado sa bandang yan, huwag nating sirain yung moment and years that you have been a blessing to them, at huwag nating hayaan na sa huli ay masisira lang dahil sa pera. Amen? So napakalaking kayamanan po yan. Kaya na-encourage din ako sa sarili ko minsan. Kanina, kaya sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Kasi you have enabled me. Hindi possible ito kung wala ka. So yan mga kapatid. Yan din po ang payo ko sa bawat isa sa atin when you come to this point or ma-experience you man yung ganito na experience sa inyong pagtatrabaho sa inyong mga employers, always choose to be the light. Always choose na huwag sirain yung relationship. Di ba yung pera dahil kikitain natin. Amen? Pero walang masama if gawin natin in a very godly way and very gentle way na mag-request. Amen? Hallelujah! Okay, so ang pag-aaralan po natin sa hapong ito ay how are we going to maintain our names written in the book of life? Okay, how are we going to maintain our names written or maintaining our names written in the book of life? Because we know, amutayumat, alam natin na once that we have come to receive the Lord Jesus as our Lord and Savior, and we undergo baptism, nagpabaptize tayo in obedience to the Word of God for our, to act upon our repentance, Kasi yung baptism is for repentance. And then we are filled with the Holy Spirit of the Lord. And nag-o-obey tayo sa mga kautusan ng Panginoon. At least hindi man perfectly na nagagawa natin, because talaga kahit gusto natin maging perfect sa ating obedience, talagang meron at meron nakakalusot pa rin ng mga kapalpakan, mga kasalanan, mga failures sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero at least that we are trying our best and making every effort na agtulog kiniapot Diyos niya, agtungpal kadagitibilbilin iti apo. Iso nga na isurat dinagan tayo. Okay, naisulat yung pangalan natin sa libro ng buhay. It's because of our faith and obedience to our Lord and Savior. But then, hindi palaging nakasulat yung pangalan natin. God is also in the business of blotting out the names of those who will disobey Him repeatedly. Hindi naman yung nag-disobey ka ngayon, erase na kaagad ang pangalan mo. Hindi. Yung repetition, palaging, after how many warnings, nawawarningan tayo every now and then that we listen to the Word of God. These are warnings of the Lord. Pero kung wala tayong pinapakinggan at paulit-ulit tayong magiging disobedient sa ating Panginoon, hindi natin sinusunod, then our names will be blotted out from the book of life. And that is written in Exodus chapter 32, verse 33. This was the time when Moses was interceding for the Israelites dahil sa kanilang mga matitinding kasalanan. They have disobeyed the Lord, they have committed idolatry. Hindi po gusto ng Panginoon. Kaya nga, yung Ten Commandments, pinakauna doon is, thou shalt not have any other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyosan. Sabi ng Panginoon, because God hates idolatry. Pero ano ang ginawa ng mga tao ng Diyos? They made a golden calf. At yun ang sinamba nila. And God was so angry that He was about to destroy all of them. Pero namagitan si Moses, sabi niya, wag Lord, wag mo silang sirayin, Panginoon. Kung hindi mo silang papatawarin, ako na lang. Alisin mo na lang, burahin mo yung pangalan ko doon sa libro ng buhay. Yun ang intercession ni Moses. Sabi niya, burahin mo na lang. Kung hindi mo sila papatawarin, Panginoon, burahin mo na lang yung pangalan ko. Pero ano ang sagot ng ating Panginoon? The Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. So sino ang nagkasala sa akin? Siya ang iirisin ko ang pangalan. Okay? So nagbubura po ang pangalan ng
ang Panginoon ng pangalan ng mga nakasulat doon sa libro ng buhay. So we need to be very careful na panatilihin natin na nakasulat palagi ang ating pangalan. Amen? Huwag nating hayaan na mabura po ang ating pangalan doon sa libro ng buhay. Kaya yan, ano ang nagpapabura ng pangalan ng isang tao? Sin. Nakikita ba natin? Between yung connection ng blotting out and sin, it is sin that causes God to blot out our names from the book of life. At kung wala, ano ang sabi ng Panginoon in the book of Revelation? Di ba sabi niya, anyone whose name was not written in the book of life will be thrown into the lake of fire. So you see, kung nabura ang pangalan natin, wala na doon sa book of life. So, anyone whose name was not written in the book of life will be thrown into the lake of fire. Amen? So mag-ingat tayo. So paano natin pag-iingatan na ang pangalan po natin ay nakasulat sa libro ng buhay? Unang-una, let us always check our foundation. Let us always check our foundation. At ano ang foundation natin? Matthew 7:13-14. Our foundation is no other than God Himself. Amen? Sabi niya, enter through the... parang mali 13, 14. Yung ano? Pwede rin naman ito, pero I want yung parang hindi. Wise and foolish builders. Pakitignan nga. The same chapter yan eh. 23 and 24. Matthew 7:23-24 yata. But he who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. Ano nga verse yun? 24 somewhat. Yan, 24. Yes. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Oh, ang ating foundation ay sana nakapundasyon sa ating Panginoong Hesus. At paano natin malalaman na ang foundation natin ay sa Panginoong Hesus? If we hear the words and we practice it. Okay? Dalawa lang ang foundation natin. It's either na yung foundation natin is sa rock or sa sand. Yung rock is no other than Jesus. At yung sand, kung itutuloy natin, these are the people na nakikinig pero hindi nila ginagawa ang salita ng Panginoon. Amen? So we need to be founded on the Lord Jesus Himself. Because I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong ibang daanan, kundi ang ating Panginoon lamang. So let us make sure that Jesus is the foundation of our life. How do we know that Jesus is the foundation of our life? When we hear His words, we obey. Pero kung kahit na, si Jesus ang foundation ko, pero lahat naman ng napakinggan mo na salita ng Panginoon, wala naman tayong ginawa. So, hindi siya ang foundation. Amen? Because obedience is isulti pangkitaan niya. Obedience is the mang-validate. Obedience will validate our foundation. Kung totoong si Kristo ang sinusunod, ang foundation natin, ay sumusunod po tayo sa Kanya. Amen. So ano ba ang ibang foundation? Ang ibang foundation ay maaaring pera. Sand is another kind of foundation na very temporary. At ano ang example ng sand? Pera ang una. Bakit temporary ang pera? Oo, di ba we do experience every katapusan? Buti nga noon, nagiging may 1 week kami na itago ang pera namin eh. Kasi hindi pa uso ang mga WeChat, Alipay. Kailangan itatago namin kung nagsahod ka ng Monday, hihintayin mo hanggang mag-day off ka ng Sunday. Kaya at least nakakawakan mo ng 1 week. Pero ngayon, pagka-receive mo, pwede na. Takbo na sa 7-Eleven o kaya QR code, GCash, nandun na kaagad sa Pilipinas. Temporary. Pagkasahod mo, wala na. Sa isang iglap, wala na. Amen? So, even in this world, kung gagawin nating foundation ng buhay natin ang pera, ay hindi natin alam. Kaya nga nangungusap ang Panginoon sa sunog. Alam nyo, God also can speak through these calamities na nangyayari sa bagyo. Diba? Naglindol doon sa Visayas and Mindanao, nakita natin yung ang gagandang mga bahay na tumba lang o kaya bumagsak lang.
Ano? And then this house, yung mga nasusunog, kahit na pala, kahit bahay ng mayaman, kahit pa mamahaling mga gamit ay nasusunog because temporary lang po lahat ng material things dito sa mundo. Kaya nga sabi ng Panginoon in Matthew chapter 6 verse 19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth. Yes, ito ang palagi natin napapakinggan, that God is telling us, do not store up treasures on earth. Why? Because anytime there will be calamity, or kung wala mang calamity, merong mga moth, yung mga buot, yung mga vermin, yung anay, okay? Or may nandyan yung mga magnanakaw na pwedeng magnakaw. Kaya walang kasiguruhan ang mga kayamanan natin dito sa mundo. Pero ano ang gusto ng Panginoon? That we store up treasures in heaven. What are the treasures? The heavenly things. The heavenly investment. Amen? Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Tuparin natin ang kalooban ng Panginoon. And we are investing in heaven. Amen? Kaya lahat ng pinag-aaralan natin every now and then na nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon, these are ways to invest in heaven. Amen? Meron tayong banking corporation sa heaven. Okay, mamaya titignan natin paano ba tayo mag-i-invest o magbabangko doon sa heaven. So ang importante, if God will enable you to have some material things here on earth, do not forget the Lord. Amen? If your wealth will increase, do not forget the Lord. Kasi nakakatakot na, at yan din ang downfall ng karamihan. Kaya kapag pinapayaman ka ni Lord, ini-increasean ni Lord ang sahod mo, ang dami mong mga benefit na nakukuha from your employers, always pray to God that to make you grounded by His word. Kasi kung hindi tayo magiging good steward of the blessings of the Lord, ito yung minsan dahilan, kadalasan, na nawawala ang mga Kristiyano kasi they mismanage the blessings of God. Nagiging malaki na yung ulo nila, ay nagiging mayabang na sila, hanggang sa magiging materialistic na sila. Amen? So mag-ingat, when God blesses you, pray for your blessing. When there is an increase in your salary, or there is a laissy, you just pray, Lord, thank you for this blessing, but give me wisdom on how I am going to spend it. At unang-una, para magwardyahan at ma-control ng may control ang Panginoon sa blessings mo pa rin, alisin mo na kaagad yung para sa Kanya. Take away the thing that belongs to the Lord. And the 90% will be blessed and covered by God. Amen? Yan po ang pinakamagandang protection natin or pinakamagandang formula in order for us to protect the blessings that God has blessed us with. Amen? So yan, huwag tayong mag-concentrate sa mga bagay dito sa mundo kasi temporary lang lahat ang mga ito. At ano ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 20? Kung ang Panginoon ang ating foundation, we are citizens of heaven. Hallelujah. Dito sa Hong Kong, there's no, pwede kang, accordingly sa mga pastors natin na naging resident na, they have the choice to become a citizen. But becoming a citizen, you need to surrender your being a Filipino. Okay, kasi kagaya ng Canada. When they chose to be a Canadian citizen, they need to surrender their citizenship as a Filipino. Kaya yung mga pastors natin doon, kapag umuwi, strangers sila, foreigners sila sa ating mga bansa. Kahit na Filipino sila, but they become foreigners in our own land because sinurrender nila yung pagiging Filipino nila and in-embrace nila yung pagiging Canadian citizens nila or kung saan pa man sila nag-citizen. Amen? So you have the choice to become a citizen. Pero kung if you are not given the choice to become a citizen in any place, beautiful place in this world, thank the Lord. We thank the Lord because we are citizens of heaven. Kaya minsan noon nung hindi pa ako masyadong nagmamature, immature pa ako, naiinggit ako dun sa mga, syempre, ipopost nila, ako na ay ganito, US citizen, Canadian citizen. Minsan parang, imbang da pa da tao ko, Pilipino, wala pa talaga. Right? Medyo kasi, kinikwentahan ka naman niya, wala ko rin tulad ng tibiyagan, na merimera, kung na tayo lang tayo. But as we learn the words of God, ang galing ng Panginoon. Amen?
We are simple people. We are not, hindi tayo anak ng politiko, hindi tayo anak ng mga kontraktor, di ba? Hindi tayo anak ng kung sino mang mga matataas na mga tao dyan. But you see, God claims us to be His own. God claims us to be part of His kingdom in heaven. Kaya ang citizenship po natin, kung ang Panginoon ang pundasyon natin, is we are citizens of heaven. Ang ganda, di ba? Ang ganda, napakagandang plano ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaya huwag po natin iwanan ang ating Diyos. Amen? Ano pa? Para ma-maintain natin na nakasulat yung ating mga pangalan sa libro ng buhay, of course, unang-una, we also need to check our connection. Okay, nakapundasyon ka na doon, and sometimes, ayan, dahil sigurado ka na confident ka, na nakapundasyon ka, the thing is, are you connected? Kailangan pa rin din na i-check natin ang ating connection. At ano ang connection natin? John 15:5, sabi na dito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yes, our connection. Dapat connected po tayo sa ating Panginoon. If you remain in me, and I in you. Pero wala na si Jesus dito sa mundo. Paano tayo makaka-remain? And how can He remain in us? Kasi sabi niya, if you remain in me, and I in you. So, paano magre-remain ang Panginoon sa atin? Wala na siya dito, bumalik na siya sa langit. This is speaking about the Spirit of God. If you remain in me, mananatili ka sa akin, at yung Espiritu ng Diyos who is in you, ay mananatili din sa iyo dahil sa inyong pananampalataya. Yan, we can bear much fruit. Amen? So yan, mamumunga tayo, magiging productive ang ating buhay, magiging blessing tayo, magiging ilaw tayo. And ano ang sabi niya? Kung wala tayong connection sa Panginoon, we can do nothing. Awan ti maaramidan tayo. Mabalin nga, makapagpatakderang magpastora, uray awan ni ako, Diyos anak agimgimong kapne, o mas asenso mo ti panagbiag ko, mabalin nga, ikarkarit dagiti tao, ti kakastoy nga banbanag. But you know, yes, we can be rich in this world, but there will be no peace. Amen? There is no peace for the wicked, sabi ng Proverbs. Amen? Kung hindi tayo mananampalataya sa Panginoon at kahit pa lumago ang business mo, kahit pa lumaki ang bahay mo, magkaroon ka na maraming ari-arian, but if there is no God in your life, everything is meaningless. Meron pamamaraan ang Panginoon para i-wash out ang kung ano man ang pinaghirapan mo. So, we need to be very careful. Amen? When your wealth increases, do not forget the Lord. Ang gawin pakit din natin is, we offer it to the Lord para in order for God to bless it and use it for the glory of His name. Amen? And ano pa sa verse 7, tingnan nga natin, if you remain in me and my words remain in you, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung konektado tayo sa Panginoon, hindi tayo na-cut off sa Panginoon, pwede tayong humingi ng anuman and God will give it to us according to His will. Yan ang benefit ng konektado sa ating Panginoon. Kaya kung gusto mo na tuparin ng Panginoon ang hinihiling mo, kung ano man ang prayer request mo, hinihingi mo sa Panginoon, be connected. Amen? Kailangan may connection tayo para pansinin ng Panginoon ang ating mga requests. Okay? Ano pa? Ano pang connection ang makikita natin na importante? In verse 7 of chapter 3 ng Malakay, ito yung connection sa giving na ipinapakita ng Panginoon that, giving our tithes and offerings to the Lord is a form of connection. Actually, ang tithes and offerings, ang tithes na sinasabi ng Malakay 3:10, it's not only just giving your 10% or just giving yung ikapo natin sa Panginoon. This is reconciliation with God. We need to understand, mga kaibigan, kaya laging na ituturo, it's not because the church is poor without the people's tithes. God can sustain the church kung ayaw ng mga tao ang magbigay. God can sustain the work of the Lord. Pero ang gusto niya, mag-obey tayo. We obey the giving of tithes because God wants to be reconciled with us.
Kasi kung papansinin ninyo ang verse 7, sabi niya, ever since the time of your forefathers or of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Mula pa noon, sino ba ang ancestor natin? Si Adam at saka si Eve. Sila ang pinaka-first na nilikha ng Panginoon. They are our ancestors. And from them, ay sabi ng Panginoon, they have turned away from my decrees. Nilikuran nila ang lahat ng kautusan ko and have not kept them. Hindi nila sinunod. And tama naman, kaya nga pinalayas ng Panginoon sila Adan at Eva sa Garden of Eden. It's because they disobeyed the simple command of the Lord na huwag nilang kainin yung bunga ng ipinagbabawal na punong kahoy ng Panginoon. Kaya kinain nila. And so, ano ang sabi ng Panginoon? Ever since, yan, nagsalungasing, nagsukir, nag-disobey, nagijay na ninunuyo. And, kaya sabi nga, return to me and I will return to you. Agsubli kayo kanya, bumalik kayo sa akin, and ako ay babalik sa inyo. Unang-una, tingnan ninyo ang isang principle dito. Return to me and I will return to you. Hindi po, God will return to us first and then we will return to Him. Hindi po. Una po na tayo ang magbabalik. Bakit? Dahil tayo po ang lumayo. Okay? God never left man. God never, hindi niya tinalikuran ang tao. Pero ang tao palaging umaalis, palaging tumatalikod sa ating Panginoon. And so, in reconciling with God, it is us who will be returning to God. Tayo po ang babalik sa Panginoon. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Pero ano ang tanong ng mga tao? Paano kami magbabalik sa iyo, Panginoon? But you ask, how are we to return? Paano kami babalik? Tingnan natin ang verse 8. Will a mere mortal rob God? Will a man rob God? Sabi na sa ibang version. Will a man rob God? Ang tao ba pag nanakawan niya ang Diyos? Yet you rob me, pero kayo pinagnakawan ninyo ako. Bakit pag nanakawan ba ng tao? Ang tanong ng mga tao is, kasi sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you. Ang tanong ng mga tao, paano kami magbabalik sa iyo? Hindi sinagot kaagad ng Panginoon. Ang sinabi niya muna is, bakit pinagnanakawan ba ng tao ang Diyos? Pero kayo pinagnakawan niyo ako. Pero nagtanong ulit yung mga tao, paano ka namin pinagnanakawan, Panginoon? Ang sagot ng Panginoon is, in tithes and offerings. Yung mga tao, yung mga ninuno natin, pinagnakawan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng their neglect, yung sa pamamagitan ng hindi nila pagbibigay ng kanilang mga tithes and offerings to the Lord. Kaya sinabi niya doon sa verse 10, kung itutuloy natin doon, kaya sabi niya, you are under a curse, sabi niya sa verse 9, you are under a curse, the whole nation of you, you are, nakasumpa kayo, because hindi nyo sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya sinabi niya doon sa verse 10, para maalis na yung sumpa, at para makabalik kayo sa akin. Ano? Para maalis yung sumpa, at makabalik kayo sa akin, bring the whole tithe into the storehouse. And the storehouse of the Lord is the local church where you belong. Amen? Kaya ganyan. Gustong alisin ng Panginoon yung curse. Gusto niyang reconcile sa atin. Pero paano tayo makikipag-reconcile? We need to give what belongs to the Lord. The tithe of everything. Amen? Alam nyo kung sa simula lang mahirap. Pero kapag na-start ninyo yan, makikita ninyo na parang hindi nabawasan yung pera ninyo. Actually, parang nadagdagan pa dahil God can shut down the door of demands. God can shut down. Alam nyo minsan, one time, sabi ko, bakit parang wala akong kapamilya? Kasi naiingit ako doon sa mga kapatiran na may mga nagte-text na mga pamilya na, remit ka man ng ganito, remit ka nga ng ganito. Ako walang nagagano. Kaya sabi ko, bakit parang wala akong pamilya? Walang humihingi. Doon ko napagtanto that God can shut down the door of needs. So that the little thing, the 90% na naiwan sa'yo is more than enough. Amen? Ganyan po mag-protect ang ating Panginoon. Ganyan tayo alagaan ng ating Panginoon. Kaya if we are going to start
Yung takot kasi natin, huwag kayong pangunahan ng takot. Huwag niyong sabihin na, ay, isuka pa dito, pag-remit ko, pag-allowance ni anak ko, wino ko sa renda, ijay pa, kastoy. Minsan napapangunahan tayo ng takot. But if you start, you will realize, parang hindi nabawasan, hindi naalisan yung pera na nasa iyo. Amen? Actually, kaakibat pa niyan ang pagpapala ng Diyos. Kung babasahin natin yung buong versikulo ng verse 10. Amen? Kaya tayo din, if we have started naman, at tayo naman, sa mga baguhan, huwag kayong matakot. Tayo naman na nakapag-start. Oh, there is a consequence if we stop. Okay? Kaya tatan, ngayon rugi tayo, agit-ititites tayo, hantayo nga isang sardeng kakabsat. Kasi, awan, dati consequence na rin, maputod tayo manan. We will be cut off again from the Lord. Naka-return ka na sa Panginoon, naka-reconcile na tayo. If we cut off again our giving of tithes and offerings, maka-cut off din yung relationship natin. Okay? Kaya mag-ingat po mga kaibigan. Ang tithing po, it's not an ordinance of the church, it is an ordinance of God. And yung tithe na yan, yung 10% na yan, ang daming benefit kaya. You read your Bible, there's a lot of benefit na kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. There's a lot of miracle. Amen? Ang daming milagro ng pagbibigay ng tithe. You know, nung hospital yung mother ko, nag-bill kami ng almost 500,000. Nakuskusan na kami lahat because kung may isang mau-hospital sa Pilipinas, hindi may daily na payment na binibigay mo in order to maintain them in a private room or in the ICU. Hindi lang yung overall na bill ang babayaran mo. Daily may sinisingil yan. Wala naubos na lahat. But then, sabi ko kay Lord, I'm entitled. Kahit naman marami din akong pagkukulang, But then I claimed it. Sabi ko, Lord, I'm entitled to Malakay 3:10. Show me your floodgates, O God. Kasi wala na kami pambayad. Ang bill namin ay 500,000. But before na lalabas sila ng kinaumagahan, dumaan yung pinsan ko, nag-iwan ng 120,000 sa father ko. Pero kulang pa rin yung 120,000. 500,000 ang bill namin But I prayed, sabi ko, Lord, show me Malakay 3:10. You have promised Malakay 3:10 to your people. And Lord, uray man kaskas nga uray man no ti nagkurkurangaken ka, ngam Lord, intended ko ti para ti ka. Kat in bagamat this is you have allowed us to test you in the command of giving. So ako naman, Lord, testing ang kamatata. I want to see the fruit of Malakay 3:10 in my life. And so I prayed ko na nga, Lord, kung hindi mo man ika-cancel yung 500,000 na bill namin, let it be, Panginoon, na itong 120,000 will be enough to cover everything. I don't know kung pwede yung ganun, Panginoon, but I know that you are true to your promise. I claim Malakay 3:10, Lord. I claim Malakay 3:10. I was crying. Saan takit yung unag di toilet. I knelt down in the toilet floor. Kung Lord, I'm entitled. Lord, give me, show me the benefit or show me your power in this command of giving. And so, alam nyo, nung lumabas sila, tinanong ko yung father ko, so magkano ang binayaran ninyo? Ay, 119,000 ang bill namin. Tapos may 1,000 na natira, pinamasahe namin pa uwi. So you see, that is yan yung pangako ng Panginoon. Amen? Kaya hindi nakakatakot magbigay ng ating mga ikapo. Hindi nakakatakot magbigay ng ating tithes. Because in the day of your trouble, sabi ng Panginoon, in the day of your trouble, call upon me and I will deliver you. Amen? Yan. So that is our banking in heaven. That anytime, pwede nating tawagan ang Panginoon kung may pondo tayo sa langit. Amen? Okay. And of course, our connection, dapat meron tayong Holy Spirit. We always ask the Holy Spirit to fill us. Kasi kung walang Holy Spirit, ano ang sabi niya sa Romans 8:9? Kasi ang Holy Spirit po, siya ang selyo. He is the seal of God's ownership to man. And ano ang sabi niya sa Romans 8:9? You, however, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. And yung pinaka-last sentence, ano ang sabi niya? Sige nga, kayo nga ang magbasa. Yung pinaka-last. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kayo ang nagbasa ha.
Bible yan galing po sa Bible yan. Kung wala yung Holy Spirit ng Panginoon, hindi po tayo kabahagi ni Kristo. We do not belong to Christ. That's why it's very important na palagi po natin hinihiling ang Holy Spirit ng Panginoon. But of course, the Holy Spirit being holy, kaya nga Holy Spirit, okay? Being holy, He cannot dwell together with sin in your heart. Kaya kung meron tayong kasalanan, meron tayong kinikimkim, may nakatago na kasalanan sa ating puso, tapos nananalangin tayo na, Lord, give me your Holy Spirit, fill me with your Holy Spirit. Hindi makapasok ang Holy Spirit kasi merong kalaban sa loob ng puso mo. Kailangan mo na naalisin mo yun, i-let go mo, ipagsisihan mo, and then that's the time that the Holy Spirit will come. Kasi hindi siya pwedeng makipamahay, alangan naman niya yung hatred and Holy Spirit. Hindi pwede, ay wala Di ba? Alangan naman, for example, ang dumi-dumi ng bahay mo, tapos gugustuhin ng isang mataas for example, President of the Philippines. Tapos parang yung bahay mo ay basura. Hindi Ayaw ng tao na makipamahay sa mga basura. So it's the same in the spiritual. Kung maraming basura, galit, sama ng loob, bitterness, unforgiveness, ayan, kung maraming mga basura sa puso natin, kahit pa nananalangin tayo na ibigay ng Panginoon ang Holy Spirit, the Holy Spirit cannot fill us because we are filled with rubbish. Kailangan ibasura muna natin, alisin muna natin, bago siya bababa at pupunuin niya tayo. Okay? So, ganyan po. At ang ang warning natin is, anyone who does not have the Spirit of God does not belong to Christ. Of course, if we do not belong to Christ, we will not go to heaven. Only those who belong to Jesus will go to heaven. Okay? And the last thing na i-check natin in order to maintain our names written in the book of life is our devotion. Yes, let us check our devotion. At ang example dito sa Bible is makikita natin si Cornelius. Si Cornelius is a centurion. Kung titignan natin ang, sige nga, anong verse ang naisulat ko doon? Okay. Sa verse 1 and 2, makikita natin dito na si Cornelius is a centurion na is parang kaparte ng gobyerno during that time. And he and his family were all devout, devoted sila sa ating Panginoon. And being devoted and God-fearing to the Lord, God wants to bless Cornelius para ipakita na hindi sayang ang kanyang paglilingkod. Kaya inutusan niya ang isang anghel na mangusap kay Cornelius through pangitain, through a vision. At ang sabi ng anghel sa kanya in verse 4, sabi ng angel sa kanya, "What is it, Lord?" Cornelius asked. The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God." Laglagipon ni Apo Dios, dagiti da pinagserserbim kan ininted mo, dagiti insagsagot mo, iti panagserbim kan ni Apo Dios, pati dagiti kwartam, dagiti nauspusar nga sa likwam, tapno pagserbian ni Apo Dios, kat kunana, napan kini Apo Dios nga kasla memorial offering, pakalaglagipan na, laglagipon nga kanayon ni Apo Dios. Memorial, ibig sabihin, tignan niyo yung lapida, di ba? In memory of. Habang makikita na dyan lapida, dyan sementeryo, diba? Naaalala mo yung kamag-anak mo na namatay, yung mahal mo sa buhay. And in memory of, as a memorial offering to the Lord, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, yung paglilingkod natin ay palaging naaalala ng Diyos. Amen? At ano ang reward ni Cornelius? Dahil sa kanyang paglilingkod, he is devoted to the Lord. He served God even with his finances, with his money. Kasi sabi niya, your prayers and gifts to the poor. And kapag alam nyo, ang poor in the Bible, these people are the people na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Because of the offerings, because of the gifts, para maipalaganap ang salita ng Panginoon, para makakilala sila. These are a memorial offering to the Lord. At ano ang ibinunga? Tingnan natin ang verse 44 and 45. Salvation has come to the clan, to the tribe of Cornelius. Sabi ng Panginoon kay Peter, "Peter, pumunta ka doon dahil reunion ng mga pamilya ni Cornelius. And you speak my word.
And when Peter went to minister to the clan of Cornelius, biglang bumaba yung Holy Spirit and they all spoke in tongues. At sabi ni Peter sa kanila, dahil nakapag-speak in tongues na kayo, napuspos na kayo, you are all baptized with the Holy Spirit of God, there's no other reason that you will not be baptized with water. So nga you see, salvation has come to the family just because of the Cornelius' devotion and the gifts, the offerings, in order to bring the gospel to the poor. These poor are the people who do not know Jesus yet. Amen? So, ang formula, palaging alam nyo, ang laging sinasabi ng ating mahal na bishop, the formula is that we take care of the needs of other people and God will take care of the needs of our families. Amen? Ang sirbi tayo, pati itikwarta tayo, pagsirbyan tayo ni Apo Diyos, and we will see the miracle that He is going to do in our families. Salvation will come. At yan ang pinakamalaking reward na pwede nating makuha sa ating paglilingkod. When you see your husband, your children, your parents also worshiping God. Diba? Makita tayo lang, isuti kakararag tayo amin. Every time that we sleep, hanlang kumaapo nga siya, servi Lord, sa gidom ni tatang ko, sa gidom ni asawa, sa gidom iti anak ko, sa gidom ni nanang ko, nagiti kakabsat ko ako, mahantay na namatigan ka. Amen? That is our prayer. And God will be able to bring it upon us if we continue to be devoted, connected, and founded in Him. Amen? So what are the signs of being a devoted? Para malaman lang natin, ano ba ang karakteristik ng isang devoted na Kristiyano or isang devoted na follower ng ating Panginoon? Unang-una, a devoted one is who fears God. One who fears God. Dati panagbutang na kiniapo Diyos. Panagbutang ka di siya nga, butang nga, mabutang nga kasunganak ang karkararan. Mabutang nga kiniapo Diyos kasunganak ang gilgimong. Hindi po yung ganon. Yung takot na, Lord, natatakot ako na mahulog mula sa presensya mo. Natatakot ako na mawala, Panginoon. Kaya keep me in the hollow of your hands. As jay nga panagbutang kahit na masaon. A devoted one is someone who fears God. Another thing, someone who gives generously for the kingdom of the Lord. Of course, kasanin na dyan ang ating tithes and offerings and lahat na mai-exalt at para magamit ng Panginoon to reach out other people. Amen? And someone who prays without ceasing. Wala, hindi tumitigil ang kanyang pananalangin. Palaging nananalangin for the needs of others. And someone who is hungry to know more of God. Kanayon ng excited. Lord, thank you, Lord. Monday manan. Kami manan sa church, Lord. Makita ka manan nagiti kakabsat ni Lord. Amen? At dahil jekas-jekarik natin yung, Lord, apanak manan ka, makapukawak, tibalay ni amo ko, tanak ka makakanta. Hallelujah! Amen? That's why when we come into the house of the Lord, talagang ibuhos na natin yung lahat ng energy natin para purihin ang Panginoon. That is a characteristic of someone who is devoted to the Lord. Pero kung aglalaro tayo, kitang tayo balang tikakalwa tayo kung isudamanan, ay questionable devotion tayo. Amen? Ano pa? A devoted Christian is someone who does what is right. Yes. Alam-alam tayo nung natirong kung ginagawa natin, kung ano ang tama, and ang isang tama na kailangan natin gawin is to share Jesus to others. Amen? So let's remain founded in the Lord in order for us to maintain our names written in the book of life. We need to always check our foundations. We need to be founded on the Lord Jesus Christ alone, and we need to check our connection. Dapat nakakabit tayo sa salita ng Panginoon at sa kanyang presensya, and dapat we are filled with the Holy Spirit of God. And let us check our devotion. Dapat na devoted tayo. Lahat ng gagawin natin ay para lamang sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? So, ito po ang ating mensahe sa hapong ito. Maikli lamang para magkaroon kayo ng time na program for your Christmas program. Amen? So, thank you very much. At sa mga nanonood sa online, thank you. Keep tuning in and God bless you. Let's pray before na ibalik ko po sa MC natin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
We thank you, Lord, for this time na kami po muli ay napaalalahanan ng iyong mga banal na salita, O God. Lord, salamat po for reminding us once again to always check our foundation, our connection, and our devotion, Lord. Father, do not allow each one of us to be cold in their service unto you, Lord, na manlamig at umalis po. Hindi na po ito ang oras para ang mga tao, Panginoon, ay mag-backslide, Panginoon. But Lord, we seek your help, O God, and the strength that comes from you to continue, Lord, to uphold your people, O God, these children of yours, Lord. Lahat po yung nakapakinig para magpatuloy po na maglingkod kahit kung may mga problema, may mga pinagdadaanan, Panginoon. Lord, tulungan mo kami piliin na maglingkod sa iyo at papurihan ang iyong banal na pangalan, O God. Father, we thank you so much. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you very much. God bless you all.